Dear Lady Love TV. A Deal to Forever, Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ika-14 na bahagi. Sa nagdaang linggo ay naging madalang na ang pagkikita namin ni Ali. Madalas ang check-up niya sa hospital. Hindi ko na pinipilit na dalawin siya dahil mas gusto ko na makapagpahinga siya. Hindi na rin ako tumatambay kung saan pagkatapos ng klase dahil madalas ako sa harap ng computer. Naghahanap at nagbabasa ng mga research sa internet tungkol sa mga herbal plants na maaaring pumatay o gamot sa cancer. Ang dami ko nang iminungkahi kay Ali na subukan niya. Minsan ay nagdala ako sa bahay nila ng maraming dahon ng guyabano na ibinilin ko sa gwardya nila. Hindi niya raw nagustuhan ang lasa at halos masok ka siya. Kapag ganoon, naghahanap na naman ako ng bagong pwedeng ilaga at inumin na baka magustuhan niya ang lasa. Nagustuhan niya ang nilagang tanglad. Madalas ko rin siyang pinapalakas ang loob sa mga text messages ko at walang gabing hindi kami nagkakausap sa cellphone. Gustong-gusto ko ring naririnig yung boses niya bago magwakas ang gabi. Kapag kausap ko siya ay parang wala talaga siyang sakit. Parang normal ang lahat sa kanya. Pero ito ang araw na pinakahihintay ko. Pinapunta ko si Ali ng 4:00 ng hapon sa campus. Makulimlim ang langit at kanina pa ako nananalangin na sana ay huwag umulan. Sinulyapan ko ang relo ko. Mag-4:00 na. Nag-text na si Ali kanina na malapit na siya. Hinihintay ko siya sa waiting shed sa gilid ng gymnasium. Pero tangina, huwag lang sanang umulan please. Kumabog na malakas yung dibdib ko nang matanaw ko na siya sa malayo. Napatayo ako at sinalubong ko na siya. Nang makalapit ako ay kapansin-pansin ang laki ng ipinayat niyang lalo. Ang lahat ng napupuna ko sa physical ng pagbabago niya ay hindi ko sinasabi sa kanya. Ang gusto kong palaging isipin niya ay malusog siya. Nagbuntong hininga ako at isang malapad na ngiti ang isinalubong ko sa kanya. In fairness, on time ka ngayon. Inirapan niya ako. Huwag kang masanay. Darating ang panahon na hindi na talaga ako darating. Naglaho yung ngiti ko. Naiinis ako kapag ganun siya. Gusto ko siyang batukan. Kumusta ka na? Tanong ko bigla. Naningkit ang mga mata niya sa akin. King, nag-usap lang tayo kagabi bago ako matulog. Anong meron? Napakamot ako sa batok. Wala naman. Namiss lang kita ng sobra. Hindi ba pwede yun? Inakbayan ko siya palapit sa akin. Napanguso si Ali. Pwede naman kasi na namiss din kita. Ng sobra. May pupuntahan ba tayo? Nahinto siya sa sinasabi nang biglang sumulpot sa likuran ko si Jay kasama ang 2 classmates naming babae sa financial management na hindi ko matandaan ang pangalan. Mahina ako sa numero at makaalala ng mga pangalan, lalo na't irregular pa ako. Hi Ali, bati ni Jay sa kanya. Brad, hiramin lang muna namin si Ali, ayos lang ba? Tumango ako. Kumalas ako sa pagkakaakbay kay Ali na nagtatakang tiningnan ako. Anong meron? Sumama ka na lang sa amin kung ayaw mong masaktan. Pagbibiro ni Jay. May inilabas itong puting panyo. Ang 2 classmates namin ay mabilis na pinunasan ng pareho niyang palapulsuhan. Teka King, ano to? Si Ali na sinisikap pumalag sa pagkakahawak sa kanya. Basta, sorpresa. Naku King ha? Apila niya. Sige na, go along with it na lang. Tinapi ko sa balikat si Jay. Ingatan niyo siya ha na hindi masaktan. Yari kayo sa akin 3 kapag kahit galos nagkarunian. Oo naman, kagaya ng pag-iingat mo rin sa akin Brad. Pagbibiro ni Jay habang pinaparinggan at tinitingnan sa mata si Ali. God King, ang dami mo talagang pakulo. Apila pang muli ni Ali habang nakaalalay sa kanya ang 3. Ano ba kasi to? Huwag ka nang maraming sinasabi pa. Tinapi ko siya sa puwet at napatili siya. Hala, larga na. Ikaw ang yari sa akin mamaya, I swear to God. Natatawang pinagmasdan ko lamang si Ali habang ipinapasok siya ng 3 sa isang gymnasium. Hindi na mabilang ang buntong hiningang pinakawalan habang naghihintay ako sa gazebo sa paglabas ni Ali mula sa gymnasium na katapat lang. Bahala na si Batman. Huwag lang sana talagang umulan kundi sira yung plano. Napahawak ako sa dibdib ko sa kaba. Doon ko naramdaman ang bilis ng pagtibok ng puso ko. Ang lakas ng kabog. Daig ko pa tumatakbo ng milya-milya. Hindi ko maintindihan at maipaliwanag ang nararamdaman ko.
Biglang bumalik sa akin ang araw na bastidan ako ni Lara sa harapan ng maraming tao sa campus. Pero alam kong magkaiba noon sa ngayon. Pero hindi maiwasang nanariwa sa isip ko. Muli ko naalala kung gaano ako nasaktan noon. Kasi dito rin mismo kung saan ako nakatayo nangyari ang lahat ng yon. Eto na siya. Parating na si Ali. Halos lumabas na sa ribcage ko yung puso ko. Napatakip ako ng bibig kasi parang biglang gusto kong maiyak. Hindi ko talaga maintindihan ang nararamdaman ko. Nagsimula nang makaagaw ng atensyon ang paglapit ni Ali sa gazebo. May bandang nakaset up sa likuran ko. Nakaposes pa rin siya at nakapiring ang mga mata, kaya maingat na nakaalalay sa kanya ang tatlo sa paglalakad. Nakasuot ng wedding gown si Ali na labis na nakatawag pansin sa marami. Dahilan upang mapalingon at mapahinto ang inan sa kung ano man ang kanilang ginagawa. Kung paano nagawang maisuot iyon sa kanya ay hindi ko na alam. At gusto kong pasalamatan ng mga classmates ko for our job well done. Bukod tanging kay Jay ko lamang ipinagtapat ang dahilan kung bakit naka-wedding gown si Ali. Naramdaman kong nanginginig ako nang sa wakas ay huminto sa tapat ko si Ali. Ang kanina nakapusod niyang buhok ay nakalugay na. Anak ng tupa, napakaganda niyang bride. Dinukot ko sa bulsa ko yung susi sa posas. Inabot ko ang mga kamay niya nang mapakawalan siya. Inalis ni Jay ang piring ni Ali. Nang maalis ang piring ay pipikit-pikit si Ali na ina-adjust ang paningin. May ilang sandaling napatitig siya sa akin nang may pagtataka bago siya nagyuko ng tingin sa sarili. Nakita ko ang biglang panginginig ng labi niya at biglang pangingislap ng luha sa kanyang mga mata. Bigla niya akong hinampas-hampas sa dibdib. "How did you know?" Umiiyak na tanong niya sa akin. "Paano mo to nalaman?" Napangisi ako. Bahagyang namatay yung kaba ko. Marami nang nakapalibot na meron sa amin. Umangat yung kamay ko sa mukha niya at tinuyo ko ng daliri ang luha sa gilid ng mga mata niya. "I'm sorry kung pinakaalaman ko yung journal mo nung umagang inihatid mo ako sa amin nang malasing ako." Iyon ang panglima sa bucket list ni Ali. Gusto niya makapagsuot man lang ng wedding gown bago siya mamatay. Pero in-strike out niya yon sa listahan niya at pinalitan. Ang lahat ng setup na ito ay naging posible nang dahil sa tulong ni Jay at ng nanay ko. Halos 1 linggo din naming plinano ang lahat. Ang wedding gown na suot ni Ali ay matagal na pinagpuyatang tahiin ni nanay. Isang pabor na hiningi ko kapalit ng pangako magseseryoso ako sa pag-aaral at pagtatapos ng college. Mabuti na lamang at mahusay talaga modista yung nanay ko. Sumakto ang tinansya niyang sukat ng gown para kay Ali. Simple lamang yon, hindi magara, pero walang kasing ganda ng suotin na niya. Gusto ko lang ibalik kay Ali yung tulong niya sa akin, kung paano niya ako tinulungan na mag-move on. Gusto kong bigyang katuparan ng panglima sa bucket list niya. Nagyuko ng ulo si Ali habang panay ang paghikbi. "Nakakainis ka naman, King. Bakit lagi mo kong pinapaiyak ng ganito?" Sinapo ko ng kamay ang baba niya. Eto na naman ang huli. Inabot ko muli ang kamay niya. Lumunok ako ng mariin upang pigilang maluha. Ayokong umiyak sa harap ng maraming tao. Ito na ang huling pagkakataon na mamahalin kita. Anak nang, hindi ko kaya. Kusang pumatak yung luha ko. Mabilis kong pinahid yon. "Ali, dahil mahal na mahal kita, pinalalaya na kita." Sabi ko sa paraang kami lamang ang nakakarinig. Babalik na tayo sa dating tayo. Sa dating ako na tahimik na nagmamahal sa'yo. Pero hayaan mo ako na mahalin ka ng lubusan sa huling pagkakataon. Kahit hanggang ngayong araw lang. Iyon na ang pinakamalaking kasinungalingang ginawa ko sa buong buhay ko. Mahal ko si Ali. Mahal na mahal ko siya. At palagi ko siyang mamahalin hanggang sa mga huling araw ng buhay ko. Hindi ko kayang isipin ang araw na hindi ko siya mahal. Pero kailangan kong sabihin yon dahil alam kong pinahihirapan ko siya. Maaari ko naman siyang mahalin ng tahimik. Mahalin sa malayo. Hinila ko mula sa manggas ng t-shirt ko ang nakausling pulang sinulid mula sa pagnisnis na tahi ng gilid niyon. Inabot ko ang kanang kamay niya at iniikot sa palasingsingan niya ang sinulid at tinali ko ang magkabilang dulo ng sinulid upang magsara. "Wear this ring as a symbol of my love." Bulong ko. Nagangat siya ng tingin sa akin. "And that promise I made, na hindi mo na babalikan si Lara kapag wala na ako." Dugtong niya. "Opo." May tangong sagot ko. Promise yon. Biglang pumailan lang sa miron ang kiss. Kiss. Parang isang corning
Eksena sa pelikulang nangyayari. Hindi ko inaasahan ang ginawa ni Ali. Inabot niya yung bato ko at tumingkayad upang salubungin ang mga labi ko. Naramdaman kong muli ang mga labi niya sa akin at halos malasahan ko siya. Hindi ko gusto makalimutan ang lasa niya sa akin at ang amoy niya. Ang init ng balat niya sa balat ko. Gusto kong isulat ang lahat ng mga iyon. Nagpalakpakan at nagsigawan ang lahat. At sa malayo sa dulo ng meron ay natanaw ko si Lara, kasama ang mga social climber niyang kaibigan. Sandaling nagtama ang tingin naming dalawa. Tipid nang umiti siya sa akin at saka tumalikod at umalis palayo. "Diyan ka lang," sabi ko kay Ali at nagtuloy ako sa gazebo. Nakapwesto sa instrumento nila ang 3 tropa at banda ko nung high school. Ang The Band. Pare Koy, salamat. Inirapan ko silang lahat. Bago ko abutin ang mikropono, tumikhim muna ako bago magsalita. May ilang sandaling nakatingin lang ako kay Ali. Gusto ko maalala palagi ang sandaling ito. Isa iyon sa mga larawan niya sa isip ko na kailanman ay hindi mabubura. Nangingislap ang mga mata niya dahil sa luha habang nakangiting nakatayo roon, kasama ng maraming tao. Nakatayo sa harap ko ang babaeng gusto kong pakasalan, ang babaeng gusto kong alagaan at pagsilbihan, ang babaeng magiging inspirasyon ko sa lahat, ang babaeng gusto kong kasabay na maging senior citizen. Sana alam kong basahin ang nilalaman ng isip niya dahil gusto kong malaman kung mahal o minahal din ba niya ako kahit konti lang. Pero naisip ko na hindi naman mahalaga yon. Ang mahalaga ay mahal na mahal ko siya. Etong kanta na to ay para sa'yo. Ali, inilahad ko ang kamay sa direksyon niya. Ito yung kanta na kinanta ko nung ma-realize ko na, shit, mahal ko na tong gaga na to. Nung sandaling iyon, sinabi ko sa sarili ko na gusto ko siyang mahalin sa paraang alam ko at buong makakaya ko. Sa bawat sandali, oras at segundo ng buhay ko. Sa habang buhay. Ali, alam ng lahat na nakakilala sa akin dito sa campus kung gaano ako kagago. Nagsigawan ng marami na para bang sumasang-ayon sa sinasabi ko. Gayun din ng mga tropa ko nung high school. Ito yung kanta nung gabing aminin ko sa sarili ko na ikaw lang ang naging tama sa lahat ng kagaguhang ginawa ko. Nakakatawa kasi alam din ng lahat ng nandito ngayon, dito mismo. Yung araw na halos mamatay ako sa sakit. Tapos bigla kang dumating, sumulpot sa kung saan. Binuhay mo ako, Ali. Kaya ito, tinuro ang sentro ng dibdib ko sa puso. Sa iyo lang to. 2 kamay na nagtakip ng mukha si Ali nang maiyak siya. Lumapit sa kanya si Jay at hinima siya sa balikat. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Hindi gustong ikay mawala dahil handa akong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang yung puso ko. Tuluyan ang bumuhos ang luha, gayon din ang malakas na ulan. Mabilis na nagpulasan at naghanap ng kanya-kanyang masisulungan ng mga taong naroon. Ngunit nanatiling nakatayo lamang sa pwesto niya si Ali. Huminto ako sa pagkanta at ibinulsa ang mikropono. Nilapitan ko siya. Huminto sa pagtugtog ang banda. Bakit nagpapabasa ka sa ulan? Sumilong ka. Sabi ko habang ipinapayong ko sa ibabaw ng ulo niya ang mga kamay ko. Lumakas na ang ulan at basa na ang mukha namin. Nginitian niya ako. Dito lang tayo, King. Sinuklay niya ng kamay pataas ang nabasa kong buhok. Dito ka lang. Andito lang ako. Bulong ko. Ang saya-saya ko kung alam mo lang. Tumingala siya sa langit. Ang saya-saya ko. It's a good life, King. Matamis nang nginitian niya ako. Hindi ko matukoy kung umiiyak siya ng sandaling iyon dahil basa ng ulan ng buong mukha niya. Sinenyasan ko ang mga tropa ko na ipagpatuloy ang pagtugtog. Pagkatapos, iniyakap po si Ali habang sa buko ng kamay ang likuran ng ulo niya. Sa ilalim ng ulan, kinantahan ko siya. Sa ilalim ng ulan, na-realize ko na lahat ng bagay na hindi mo alam na magagawa mo. Mga kakornihan, kabaduyan, mga salitang hindi mo alam bitawan, masasabi at magagawa mong lahat kapag in love ka. Pero sinira ni Jay ang moment nang dumating ito na may payong at payungan kami. Wala kayo sa pelikula mga men, parang hindi kayo magkakasakit ah. Paakbay na kinabig ko si Jay. Maraming salamat sa lahat pare. Maliit na bagay Brad, sagot nito at saka inakbayan si Ali. Laban lang.